Dagdag pang mga balita, Civil Service Commission may paalala ngayong panahon ng eleksyon at rejected na mga balota isa sa ilalim sa paper recycling. Yan at iba pa sa sentro ng balita ni Floyd Vrenz. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga ahensya ng pamahalaan na ipinagbabawal ang paglilipat, pagkukuha at pagpropromote sa kanilang mga tauhan habang ipinapatupad ang election period alinsunod sa utos ng Commission on Elections. Suspendido naman ang pag-hire at pag-promote ng mga empleyado mula March 28 hanggang May 11, 2025, kabilang na ang pagkakaroon ng mga bagong posisyon, pagtataas ng sahod at pagbibigay ng mga pribilehiyo. Nagbabala ang CSC na ang anumang appointment na ginawa ng mga outgoing officials pagkatapos ng eleksyon ay walang bisa maliban kung ito ay sumunod sa mga legal na kondisyon. Ngayong araw, inaasahan na sisirain ang mga trimming o bahagi ng balotang hindi magagamit sa halalan 2025. Ang mga for disposal na balotang ito ay dadalhin sa Mabalacat, Pampanga at isa sa ilalim sa paper recycling melting process na alinsunod sa rules and procedure ng National Archives of the Philippines. Habang ang mga actual balot naman ay inaasahang madidispose sa susunod na buwan. Patuloy na gumagawa ang pamahalaan katuwang ang Council for the Welfare of Children ng mga hakbang para masugpo ang pang-aabuso sa mga bata sa bansa. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, mula noong 2016, nangunguna pa rin ang krimen laban sa mga bata, ang child abuse, rape, at acts of lasciviousness. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, bahagyang bumaba ang kaso ng mga paglabag sa karapatan ng mga bata sa bansa. Sa nasabing bilang noong nakaraang taon, 17,077 sa mga ito ay paglabag sa child abuse law. Samantala, para masiguro na walang anumang interruption o pagkaabala sa supply ng kuryente sa darating na 2025 national and local elections, may nakatalagang task force ang Department of Energy na tututok dito. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Energy Task Force election sa COMELEC at maging sa Department of Defense kaugnay nito. Nagbigay na ng direktiba si DOE Yusek Felix William Fuentabella sa task force na siguruhin ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente at may sapat na supply ng langis sa kabuuan ng election period. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng contingency measures sa anumang posibleng mangyari gaya ng kalamidad. Kaugnay nito, naka-standby ang task force na may centralized energy command hub para mag-monitor at tumugon sa posibleng issue na may kinalaman ng power supply. Floyd Vrenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.